Kailangan pa ba nating maghintay ng months para makagawa tayo ng napakasarap na bibingka? Siyempre hindi. Hi kapatid! Today, gagawa tayo ng napakasarap na bibingka na lasa talaga siyang buko pie. Madali lang siyang gawin, kaya kahit hindi months, pwedeng-pwede na natin itong gawin. Pwedeng-pwede din natin ito pagkakitaan. Tara, let's at simulan natin ang paggawa. Dito, gagamit tayo ng dahon ng saging. Pinunasan ko na rin to para malinis at kinat ko lang ito sa size ng 6 inches na round pan. Gaya ng ginagawa ng karamihan, pinapainit to sa mahinang apoy. Bukod sa maging pliable yung ating dahon, ay mamatay din yung mga bakterya na meron dyan, kaya pinapainit natin sa mahinang apoy. Pang mapin nga pala yung pan na ginamit ko dito, kaya 6 inches yung size ng ating dahon. Gumagamit ako dito ng lata para maipush yung dahon doon sa pagkakakote ng ating muffin pan. Pwede nyo din gamitin dito yung mga size ng cupcake na 3 ounce at 2 ounce. Depende sa inyo kung anong size. Pagkatapos natin dito sa ating mga dahon, iset aside muna natin. Sa paggawa ng bibingka butter, 2 itlog ang kailangan, 1/2 cup ng milk, 1/3 cup ng sugar, 200 ml ng coconut milk, at 1/8 cup ng melted butter. Substitute sa milk, pwede namang water lang yung gamitin natin dito. Mix lang natin until well blended. Sa pag-add ng dry ingredients, gagamit tayo ng salaan, 1 and 1/3 cup ng rice flour, 1 tablespoon ng baking powder, 1/4 teaspoon na salt. Substitute ng ating rice flour, pwede ang all-purpose flour. Kapag naman combination ng rice flour at all-purpose flour yung gagamitin nyo, ay hatiin nyo na lang yung measurement. Then, mix lang natin until no lumps. Naglagay din ako dito ng kalahating bar ng cheese at 1 cup ng buko. Sa cheese, kahit anong brand, cheddar yung ginamit ko dito. Sa buko, malakanin yung ginamit ko dito. Pwede din shredded yung buko, depende sa inyo kung anong gusto nyo dyan. After mahalo, pwede nang ilagay sa ating mga lalagyan. Naglagay din ako dito ng itlog na maalat bilang toppings. Optional lang to, pwedeng wala, pwedeng meron. At i-bake sa preheated oven ng 200 degrees Celsius ng 30 minutes. After i-bake, pwede mo na lagyan sa ibabaw ng melted butter. Ang ginamit ko dito ay medyo matigas pa yung butter. Pero since mainit naman yung ating bibingka, ay carry na yan ipahid. So para maging special lalo yung ating buko bibingka, ay nilagyan ko pa yan ng toppings na cheese. At ito na yung finished product sa paggawa ng ating buko bibingka na lasang buko pie. Tsura pa lang, talagang napakasarap na siyang tignan, lalo na kapag nagawa ninyo. Sana'y makatulong sa inyo ang video ito. Thank you for watching. Bye!